Good morning, my dear brothers and sisters. Please allow me to begin our reflection with the first sentence of the first reading from the book of the prophet Isaiah. The way of the just is smooth, the path of the just you make level. Yun daw daan ng mga matwid ay patag. Ang daan ng mga matwid ay walang sagabal, smooth. Well, my dear brothers and sisters, you will agree with me that based on our personal experience, it is not always correct. We know that the more we walk along the path of the Lord, the more we experience persecution. Alam natin yan. Kaya kung minsan sasabihin natin, kung kailan pa tayo nagpapakabait, kung kailan pa tayo nagdarasal, kung kailan pa tayo nagsisimba araw-araw, para pang dun dumarami yung ating problemang pinapasan. Kung kailan ka nagpapakabuti, doon ka pa sinisiraan. Alam natin yan. So anong ibig sabihin ni Propeta Isaías nung sabihin niyang, the way of the just is smooth, the path of the just you make level? You may tell Isaiah, hindi naman eh. No? But you see, my dear brothers and sisters, the prophet Isaiah, did not say that the just will never encounter rough roads. Hindi niya sinabi yun. Hindi rin niya sinabi na ang lahat ng ating daan ay panatag, na wala tayong krus na papasanin. No, he did not say that. But rather based on experience, and even by the experience of the prophets, even if they walk through rough roads, they know that God is with them. Yun naman ang katiyakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Basta tahakin mo lang ang tamang landas. I'll give you an example or comparison. Yung pag-akyat sa bundok, siguro yung iba sa inyo naranasan ng umakyat sa bundok. Yung iba ang naranasan lang ay bundok ng labahin, no? Okay. Pero yung iba, on weekends, they climb mountains. Alam natin na ang bundok ay hindi patag. Alam natin na ang bundok ay may mga mababato na lugar. Pero alam nyo, sa karanasan ko rin, sapagkat paminsan-minsan din ay nauuto ako na mamundok, no? Merong tinatawag na good path, good trail. At sasabihin ng guide, no, sundan nyo lang yung daan. Sundan nyo lang yung trail. Kasi may mga nauna nang naglakad dun eh. Dahil sa nauna nang nalalakaran yon, naiiba na yun, napapatag na yon. At ang sabi ng tour guide sa mga umaakit ng bundok, sundan nyo lang yung trail. At hindi kayo maliligaw. I think that is what is being said to us today. The road may not always be smooth. The path will not always be smooth. But just follow the path. Follow the path of the Lord. Sundan nyo lang yung daan ng Panginoon at hindi kayo maliligaw. Hindi madali. Hindi madali. Mabato. Paakyat. Pero alam ninyo, yun ang tamang daan. My dear brothers and sisters, life will not be easy. And God did not promise us an easy life. Jesus did not promise us an easy life. But God will always be with us as long as we are following the good path. As long as we are following
the good trail. And that brings me to Our Lady of Mount Carmel. Our Lady of Mount Carmel is associated with brown scapular. In fact, after the Mass, no, if you wish, pwede kayong pumila dito, i-impose ko sa inyo ang brown scapular. Pero kung meron na kayo, kasi every year ginagawa naman natin to no? Kung meron na kayo, wag na kayong pumila. No? Hindi naman paramihan ng brown scapular yan Okay, yung mga wala pa lang. Pero papaalalahanan ko lang kayo, yung brown scapular ay hindi anting-anting. Kasi kung minsan, ay ano ako ng brown scapular para swertihin ako sa buhay. No, hindi ito yung panabla sa bala. Baka mamaya, suot nyo yun at barilin mo ko, hindi ako mamamatay. No, hindi ganun yon. It's not a lucky charm. It is not even a guarantee against misfortune. Baka sabihin nyo, ano ba naman yan? Sinuot ko na nga yung brown scapular, pero bakit hindi pa rin ako matanggap sa trabaho? Ano yon? Hindi. Kaya yan isinusuot sa atin to be a sacramental, to be a sign, to be a reminder that every time that we see the scapular that we wear, we are being reminded, hey, walk the good trail. Walk on the right path. Okay? At yan ang paalaala sa atin. Kapag suot natin ng brown scapular, tayo ay pinaalalahanang tumahak sa tamang landas. Sundan ang yapak ng Panginoon. So, ipagdasal natin ang bawat isa. Ipagdasal natin na lahat ng mga krus na papasanin natin ay ating makayanan. Ipagdasal natin na lahat ng mga problema na ating kakaharapin ay ating mapagtagumpayan. At ipagdasal natin na sana ay lagi nating maalaala sa landas ng buhay, hindi tayo naglalakad na mag-isa. Amen.